Hello guys! Assalamualaikum guys! Since Sunday at walang pasok, tinanghali na naman ako ng gising. Paano kasi? Dot-dot ng dot-dot sa cellphone, hindi na natutulog. Buti na lang pagkagising ko is may lugaw na yung mga bata. Nilugawan na sila ni tita ko. At nakaligo na rin pala. Kaya pagkagising ko, after ko nag-coffee, pinirito ko na din yung uulamin namin. Kaya yun ang isa sa kagandahan kung may nakaprepare ka na ready to cook na pagkain. Tulad niyan, if ever kasi pag nagutom si Iman, ay madali na lang nilang prituhin. Paano ba kasi si Iman hindi pa marunong magluto? Lahat kasi ng gusto niya is ready to cook. Hindi na rin pala ako nagluto. Since may natira pa kagabi na kanin at saka ulam, yun na lang din ang papainitin ko. Kasi since hindi naubos at nakarep din naman, so okay pa. Kasi kung magsasaing ako ng bago, hindi na naman makakain tong tira. Alam mo naman, si Iman gusto laging mainit din ang pagkain. Kumakain naman siya pag walang iba. I mean, pag no choice na. Pero pag may choice pa talaga siya, pag may nakita siyang bagong kanin, hindi niya talaga yan kakainin yung natira. Tatlo pala kami yung kakain ng kanin. Since yung mga bata may lugaw na, sabi ko, is kasya na to para sa aming tatlo. Ang tae. Nautot mo. At syempre, since may chicken nuggets tayo, gagawa din tayo ng kanyang sauce or sausawan. Kakamarites ko pala sa tita ko kanina. Ayan, napabayaan ko na sunog yung chicken nuggets natin. Sinunod ko na yung pangalawang salang. At nagkudkud na rin ako ng 2 cubes ng bawang. Mas maganda talaga dikdikin yung bawang or at least pinuhin siya ng maliit-liit. Itong gagawin kong sauce pala para sa chicken is nagaya ko lang to sa kapitbahay namin dati. Natikman ko kasi siya at saka then, since nagustuhan ko, tinanong ko din kung paano niyan nagawa. Natikman ko na din kasing yung ganitong lasa nung nasa Abu Dhabi pa ako. Hinahanap-hanap ko nga. Buti na lang talaga nung natikman ko nga yun. Pasensya na ulit guys sa background. Kasi habang nagbo-voice over ako, may kumakahol na naman dito sa dalawang kumakahol dito sa tabi ko, guys. Pasensya na po. Hinati ko lang yung isang pack ng mayonnaise. At ayun, inalo ko sa 2 cubes na bawang. Ayan, ang sarap. Try nyo to, guys. Promise. Pagkatapos ko pala nagluto, buntikan ko na makalimutan. Nakalimutan ko palang painumin ng vitamin yung mga bata. At ayan, si Kepweng. Ewan ko ba, bakit ganyan yung pagsuot niya ng headband? Kepweng nga talaga. At ayan, si Iman, ang dalagang laging bugnutin. Diyan, anong ginagawa mo? Hana, sana yung charger dalawa, Hana. Oo, be, mag-SM kasi last Sunday na ni tita. Malungkot na naman yung buhay namin. Di ka naman nag-uusap, nagsasalita eh. Kausapin mo nga si Gianna. Hindi naman siya nagsasalita eh. Pindot-pindot lang ginagawa niya. Nandun yung Type-C, nandun yung iPhone. Nandito na. Tingnan mo, parang matang si Gianna. Yeah. Outfit check. Check. Mas maganda ako. Check. Yay! Picture tayo. Jenna. Guys. Lingkat, no? Mana? At ayan si Hana, pupunta pala kami ng SM. Since last day na ng tita ko, hindi naman pala last day kasi paalis na siya ng Tuesday. So, last day na niya na ng galaan. Last day na galaan niya dito sa Pampanga ha. Pero pagdating doon sa amin, hindi ko alam kung kailan yung last day ng galaan nitong babaeng to. At ayan si Gianna, ang anak ko na badyaw. I mean, arong-arong. Ewan ko ba yung batang to, mana-mana sa tatay niya. Badyaw talaga. Pero love na love ng mama niya yan. At ayan, habang nagbibiyahe kami, ini-enjoy ko pala yung tanawin. Kahit hindi naman kagandahan dito sa Pampanga, pero ewan ko ba kung anong meron tong Pampanga na to. Para sa akin, mas maganda kasi siya compare doon sa Manila. Kasi nga sa Manila kasi parang ang toxic. Basta hindi ko alam, wala akong peace of mind sa Manila. Ang dami kasing tao, crowded at saka traffic. Unlike talaga dito sa province, dito sa Pampanga. Ito talaga yung nagustuhan ko. Kaya nasa puso ko talaga yung Pampanga. Ewan ko ba anong meron sa Pampanga? Kasi ilang beses ko nang balak talagang umuwi sa amin. Parang hindi talaga ako makauwi-uwi. Naalala ko tuloy noon, before pala ako nag-apply dito sa Pampanga, tiningnan ko muna yung location kung saan ako magtatrabaho.
Pero parang nakaramdam ako ng hindi ko maintindihan na feeling. Yun pala, dito ako makakapangasawa. At ayan, si Hana pa iba-iba na yung position niya. Siguro nangangawit na yung paan niya. Matangkad kasing batang to, kaya hindi na siya bagay dyan sa ibaba. Hayaan mo na, kung yayaman si mama mo, di ka na magta-tricycle. Bibili na tayo ng kabayo.